Oo, pero pakinggan natin yung mga balita patungkol dito, mga bossing, etong mga mga nag-iiyakan na mga taga Davao. Ito, tingnan natin na kung papaano tinanggap ng mga taga Davao na ang kanilang ama sa kanilang probinsya ay wala na at napakalaki ng possibility na hindi na nila makitang muli, baka bangkay na ito na iuwi sa Pilipinas. Nakakalungkot. Ay kumalat na isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Di ba? Gigising ka ng isang araw, ang ayos-ayos ng pamilya mo, ang ayos-ayos ng bahay mo. Sabi ko nga sa inyo, it is sad to see na itong si Pangulong Duterte, alam mo yun, yung gracefully nag-exit siya sa mundo natin. Pero yung siguro ako mas matatanggap ko pa yun na halimbawa, isang araw, katandaan, na siya, bumigay na siya, hindi na siya gumising, hindi ba? Alam mo yung somewhat mas matatanggap mo pa. And then, ang saya-saya nung pagre-reminisce mo ng mga magagandang alaala nyo with him Pero, ang pinakamasaklap sa lahat, yung kinuha siya in front of you, dinala siya somewhere na hindi ka makakapunta, na hindi mo siya makikita. At mas lalo na nakikita mo ng hina-hina niya, hindi niya nakaya yung sarili niya na mag-isa. Tapos, sinakay siya sa eroplano na mag-isa siya, wala siyang nurse, walang isang dinala lang kaibigan niya na may sakit na din. Tapos, yung possibility na hindi na siya umuwi ng Pilipinas, na sa katandaan doon na siya mamatay or baka nga patayin pa siya dahil dyan sa extraordinary rendition na yan. So, yun yung mga talagang very traumatic na experience. Sabi ko nga sa inyo, itong si Kitty, sobrang traumatic ito kasi siyang nakakita kung paano binababoy yung tatay niya ng mga pulis, paano sila kinakalakalagkad. Sabi ko nga, kung hindi ka talaga Pilipino, hindi ka magagalit dito, hindi ka talaga Pilipino. At kung hindi ka iiyak dito, hindi ka malulungkot dito, putang ina, wala kang pagmamahal sa bayan mo. Inang bayang minahal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas. Sabi ko sa inyo, the reason why these people are crying dahil si Pangulong Duterte during his time dyan sa Davao City, ang gulo-gulo ng Davao, promise. Lahat naman halos dyan sa Mindanao ay hindi siya talaga livable sa hindi Muslim. Oo, kasi talagang napakahirap ng ng lugar na yan. No? Maraming krimen, tapos ang daming tapos iba-iba pa ethnicity, iba-iba pa yung mga religious belief. So imagine, with all these problems, naayos to ng isang matanda. Naayos din ni Pangulong Duterte yung drugs dito, yung krimen dito, yung mga kung ano-anong mga nagaganap dito, mga gang, mga grupo, magnanakaw, snatcher, hold-upper dito raw sa lugar na to. Sa diyan sa Davao City, yung downtown, hindi ka daw makapaglakad diyan noon ng medyo alanganing oras, pero inayos ni Pangulong Duterte 'yan. Yung minsan nga, yung meron sila sa Davao, wala pa tayo sa buong Pilipinas, yung 888 niya noon, yung 911 niya na libre.
Ang dami, tapos yung every weekend na siya ay ano yung tawag diyan, yung umuupo sa City Hall tapos nakapila yung mga tao may suliranin, pumupunta siya sa mga liblib na lugar. Doon siya naghahatid ng tulong, kahit anong tulong pa yan, medical, pinansyal, o legal, inaano niya yan. Kumbaga tinulungan niya lahat na tao. Ay mahal na mahal si Pangulong Duterte ng mga taga Davao kasi walang malinis na Davao, disiplinadong Davao, maunlad na Davao kung walang Duterte na nanungkulan dyan. Puro korap ang mga tao dyan eh. So, masama ang loob talaga ng mga tiga Davao na yung tatay nila nagpunta lang ng Hong Kong para magpasalamatan. Puta yung pala, yun na yung huling makikita nila yung matanda. Wala na. Hindi na nila makikita to. Wala naman tayong media outlet doon. So, makikibalita na lang tayo sa international media na ito-twist din yung mga bagay-bagay. Wala mong vlogger doon na magtatanggol kay Pangulong Duterte. So, kawawa talaga yung matanda. Sa kabila ng nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas, ito pa naman yung ginanti natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banyatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at